Magandang gabi po sa bawat isa. Narito po ang listahan nating babanggitin para sa ating panalangin. Pastora Stella Jeronimo, Pastor Ted Ribo and Family, Pastor Nael Tongco and Family, Pastor Jerry Dalagit, Pastor Mike Santos, Pastor Ronnie and Sister Leonie, Reynosa Family, Pastor June Jeronimo and Family, Pastor Samuel Montiagodo, Nana Nemen, Sister Neneng, Sister Blancy, Baby Muding Mijares and Family, Sister Judith, Brother Chris and Brother NC, Sister Jenaline Katrina Concept and Kyle Valiente, Marinas Family, Sister Christina and Sister Jessica Msuan, Sister Edna and Sister Abigail Marquez, Boatis Bartolome Family, Nana Yole and Family, Pastor Larry and Sister Glenda Puntillas, Carizo Family, Brother Ronald Benaventura and Family, Sister Raquel Benaventura, Brother Jojo, Sister Marivic and Sister Necho Ijiran, Sister Trisha, Trixie and Tristan Larisma, Sister Isang Constantino, Cabalas Family, Brother Rod, Sister Ana and Sister Praise de los Santos, Sister Cherry Arzala, Sister Orfa, Sister Sharon and Sister Nympha, Sister Christine de la Cruz and Family, Sister Yoli Pantig, Sister Melly Montaño, Brother Jeffrey Carizo, Sister Feli Dizon, Sister Caroline Bocohan and Sister Nancy, Maulawen Family, Brother Marvin Lau, Sister May Santos, Sister Pina Montiagodo, Sister Edel Castro, Brother Reynaldo Rodriguez, Sister Joy Acosta and Sister Eleodora Medina, Nanay Lionel Lopez, Brother Julius Pantig and Family, Sister Fen MJ Danganan, Brother Dixon Paras, Brother Richard and Brother Scott Michael Wayan, Brother Gerald Handa and Family, Sister Sala Ricardo and Family, Brother Brian Bernardo, Sister Cam Saito, Zabala Family, Sister Miel Kabatingan, Brother Gerald de la Cruz, Sister Nihal Abdul Rauf and Brother Alexander Mamao, Sister Cecilia de Sahagun, Brother Delio Larin, Sister Liway Apa and Family, Brother Francisco Fabiliar, Brother Sam Benisano, Sister Baby Arsabi and Sister Belen, Brother Jerry Lazaro and Family, Sister Zea Callejo, Brother Vic Gutierrez and Family, Brother Francisco Senon, Baby Gavin Manzulim, Sister Lani Ramos, Sister Janet Abuel, Sister Hilary Ann Abuel, Baby Julian Chris Alfante, Sister Crescencia Ramos Rico, Nanay Gloria, Pastor Hener Ado, Brother Richard Elima, Brother Michael Tailo, Brother Ishmael and Brother Joaquin Ong, Baby Penelope Jane Leoncio, Brother Juanito Ramos, Sister Joanne May Ragosante, Brother Paul Anthony Gutierrez and Family, Sister Filomena Tugade, Sister Agang Cruz, Brother Ryan Dagdag and Family, Sister Madeline Napalang, Sister Mary Beth Balahadia, Brother Leo Garcia, Sister Julia Micaela Domingiano, Brother Jonathan Binuya, Sister Susan Lopez, Attorney Carlo Borja Jr., Sister Aida Cruz de Leon, Brother Reynaldo Moreno and Family, Brother Nelson and Sister Vivian Pabigayan, Sister Julieta Gutierrez, Sister Aida Quiazon, Brother Brian de la Cruz, Sister Mercy de la Cruz, Brother Edgar Ventura, Sister Mariel Sebastian, Mr. and Mrs. Jed and Danny Vedayo, Sister Lizelle Bangayan, Sister Melodin Paliago, Brother Renz Louis Abangan, Sister Vanessa Abingoza, Brother William Valencia Jr., Brother Ramon Rodriguez, Brother Fitzmark Nevado, Sister Sandra and Brother Luisito Perez Sr., Brother Rylan, Sister Josie and Sister Chin Vengua, Brother Shankar Lim, Sister Rosita, Enano Family, Dumo Family, Layag Family. Magandang gabi po sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid, sa inyo po mga kapatiran sa Iglesia ng Piel, at gayon din po sa inyo mga kapatid sa Iglesia ng Pasintamo. At sa lahat po ng patuloy na nakikibahagi sa gawain ito. So magpatuloy po tayo sa ating panalanginan at nais ko pong magbahagi sa inyo ng mga salita ng Panginoon. At ang pamagat po ng ating ibabahagi sa inyo yung paglilingkod na nakalulugod sa ating Diyos. Ito po ang paksa natin, ang paglilingkod na nakalulugod sa ating Diyos. So dito po sa mga talatang aking babasahin ay narito po yung paglilingkod na nakalulugod sa ating Diyos. Una po sa mga awit, awit 100 sa verse 2, ang sabi rito ay,
Maglingkod kayo na may kasiyahan sa Panginoon. Letter A po ang kinuha ko dito. Maglingkod kayo na may kasiyahan sa Panginoon. So, ang paglilingkod na nakalulugod sa Panginoon, doon meron tayong nadaramang kasiyahan. Kasi po ay minsan ang tao naglilingkod, napipilitan lang. Minsan ang tao naglilingkod ay alang-alang lang. So, ang paglilingkod sa Panginoon ay nadarama natin na tayo ay may kasiyahan. Kasi ang ating pinaglilingkuran at paglilingkuran, ang Diyos na umibig sa atin, ang Diyos na nagligtas sa atin, ang Diyos na umaabot ng lahat ng ating pangangailangan. Kaya nga ang paglilingkod ay maglingkod na may kasiyahan. At nakikita po natin sa muka ng taong naglilingkod na may kasiyahan na ang pretensya ng Panginoon ay nasa kanyang muka. Ang kanyang mga pananalita ay nagsasalita sa pagbibigay luwalhati sa pangalan ng Panginoon. Yun po ang paglilingkod na mayroong kasiyahan. At ang sabi pa nga po dito sa Colossus chapter 3 sa verse 23, ano man ang inyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. So, sa paglilingkod natin ay maglingkod tayo, hindi dahil sa tao. Maglingkod tayo ng buong puso. Sabi rito, buong puso na sa Panginoon natin ito ginagawa. Hindi dahil sa tao. Kaya sabi, anuman ang inyong ginagawa ay gawin ninyo ng buong puso, gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Kaya nga, mga kapatid, lagi po nating isipin, kapag tayo ay naglilingkod sa Panginoon ay huwag yung napipilitan tayo. Huwag yung tayo ay naglilingkod na lagi na lamang tayong pagka may pagsubok, hindi na natin ikinagagalak ang paglilingkod. At maibahagi ko po sa inyo, sa paglilingkod po, talagang dadaan tayo sa iba't ibang pagsubok. Pero sa ating paglilingkod, dahil naglilingkod tayo sa Panginoon, doon po natin makikita at mararanasan ang naglilingkod sa Panginoon na ipinagmamalasakit niya. Kaya, ito po ay gawin natin. Ang sabi po ni Pablo, maglingkod tayo sa Panginoon ng buong puso. Ano man ang ating ginagawa, ay gawin natin ito para sa Panginoon, hindi sa mga tao. Alam nyo, may gantimpala. Colossus 3:24, yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana sapagkat naglilingkod kayo sa Panginoong Hesukristo. So, nakakatuwa itong mga pangakong ito. Ito'y pangako na tapat magpakailanman. Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang gantimpala sapagkat naglilingkod kayo sa Panginoon. Ibig sabihin, alam natin sa paglilingkod natin sa Panginoon, meron tayong tatanggapin gantimpala sapagkat naglilingkod tayo sa Panginoon. Kaya mga kapatid, muli uulitin ko po, maglingkod po tayo na may kasiyahan. Opo, dadaan po tayo sa mga pagsubok, sa mga tiisin. Pero doon nakikita ng Panginoon, magpapatuloy pa ba tayo sa paglilingkod? Maglilingkod pa ba tayo ng may kasiyahan, hindi napipilitan lang? At ang sabi nga po rito ni Pablo, ano man ang ating ginagawa, gawin natin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon, hindi sa mga tao. Na tayo naglilingkod, hindi sa tao, kundi sa Panginoon. At kung tayo ay naglilingkod sa Panginoon, nakalaan ng gantimpala. Kaya nga sabi, yamang inyong nalalaman sa inyong paglilingkod, ay tatanggapin ninyo ang gantimpala. Ibig sabihin, ang gantimpala. Mga kapatid, kaya ko po ito ibinabahagi sa inyo sa aking edad na ito at sa mahabang paglilingkod. Hindi na wala ang pagsubok. Talagang may pagsubok, may pagtitiis, may kalungkutan. Pero kailanman, hindi tayo iiwanan ng Panginoon.
Sa mga pagsubok nga, aaliwin ka ng Panginoon. Sa kahirapan nga, aalalayan ka ng Panginoon. Sa iyong pangailangan, nakahanda ang Panginoon na tayo'y abutin at tulungan. Kaya nga, maglingkod tayo sa Kanya na may kasiyahan, maglingkod tayo sa Kanya ng buong puso, maglingkod tayo sa Kanya sapagkat tatanggapin natin ang gantimpala. Na ang ibig sabihin, ang naglilingkod sa Panginoon ay tatanggapin ang gantimpala. Magpatuloy po tayo sa paglilingkod at sa panong ito, hindi nawawala. Yung tayo ay naglilingkod, ay dumadaan tayo sa mga pagsubok. Hindi po mawawala yun. Hindi mawawala na habang tayo naglilingkod ay nakakaranas tayo ng hirap ng buhay. Hindi po mawawala yon. Habang tayo ay naglilingkod at mayroong pagsubok, lalo po tayong magpatuloy sa paglilingkod sapagkat ang ating pinaglilingkuran, ang Diyos na umibig sa atin, ang Diyos na nagmamalasakit sa atin, ang Diyos na may sabi, ano man ang ating hingin sa Kanyang pangalan, yaon ang Kanyang gagawin. Mayroon po tayong gantimpalang tatanggapin sapagkat ang ating pinaglilingkuran, tandaan natin, tapat magpakailanman. Kaya nga po, muli, purihin natin ang Panginoon. Muli ay luwalhatiin natin ang Kanyang banal na pangalan. Magpatuloy tayo sa paglilingkod na may kasiyahan, na may katapatan, at maglingkod tayo ng buong puso. Ito po yung paglilingkod na nakalulugod sa ating Diyos. Kayo po ay magpatuloy sa panalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami, nagbibigay kayo ng banal na salita, lalo na sa aming mga lingkod ninyo, na kami ay dumaraan sa mga pagsubok sa pakiramdam, ay nakakaranas po kami ng kalungkutan, ng kahirapan. Pero salamat sapagkat ang inyong mga salita ay katotohanan na maglingkod kami sa inyo na may kasiyahan sapagkat sa paglilingkod sa inyo ay tatanggapin namin ang pagpapala. Kaya nga, Ama, tulungan niyo kami na naman ang aming ginagawa sa gawaing paglilingkod. Una, dagdagan niyo kami ng pananampalataya. Tulungan niyo kami makapaglingkod sa inyo na may katapatan, na may kasiyahan, noong paglilingkod na nakalulugod at nagbibigay walhati sa banal ng pangalan. Pagpalain niyo mga kapatiran sa Iglesia ng Piel, sila man ay naglilingkod sa inyong banal na pangalan. Sa mga naglilingkod ay abutin niyo sila sa biyaya ng paglilingkod na may kasiyahan. Sa biyaya na paglilingkod na nagtitiwala sa inyo kahit may pagsubok. Sa paglilingkod na nagbibigay walhati sa banal ng pangalan. Pagpalain niyo rin ang mga pangailangan ng mga kapatiran sa Iglesia ng Piel. Meron pong may mga karamdaman, patuloy pong silang bigyan, dala ng kagalingan. Meron pong nangihina, ay bigyan niyo ng kalakasan. At meron pong nangangailangan ng kaaliwan. Yung pong mga kapatid namin na sa panahon ito nagdadalamati sapagkat ang kanilang ama na sa panahon ito at sa araw na ito ay isa ng bangkay at Panginoon, dinadalangin ko po patuloy nilibigyan sila ng kaaliwan, ng kalakasan, ng kapayapaan sa bawat pangailangan po. Natin na nagdadalamati ay akutin niyo po sila, tulungan niyo po sila na kami po ay sa iyo na naglilingkod. Sabi niyo, hindi mo awala ang gantimpala. Ang gantimpala ng kaaliwan, pagkaloob niyo sa mga kapatid namin nasa kalungkutan. Ang gantimpala ng kasaganaan ay ipagkaloob niyo po sa mga kapatid namin na gumaling sa mga karamdaman. Ang gantimpala sa mga pagsubok namin sa buhay, kami po ay patuloy na dagdagan pa ng pananampalataya. Tulungan niyo kaming laging maglingkod. May kasiyahan, may katapatan, sapagkat kayo na aming pinaglilingkuran ang Diyos na tapat at kakailanman. Ang lahat kong ito, Ama, ay pinagpapasalamat ko at hinihingi sa pangalan ni Jesus. Amen.
Marami mang hadlang sa aking pagsunod at kadalas ay napapagod. Hindi papipigil, patuloy na maglilingkod. Tangi kong mithiin, ikaw ay malugod. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan. Kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Anumang danasin ko, basta't ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala ko. Lubusang ang kinim, ang buhay na laan, para lamang sa iyong kaluguran. Hindi man kita kayang higitan, laging susubukang ibigay sa'yo ang pinakamainam. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan. Kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari